What is the great deception in the scriptures? Marami po kayo maririnig yung mga nadaya daw, no? At mga taong dating religious, and then ngayon hindi na, nakuha na ng daigdig, nakuha na ng mundo, mga ganon. While I believe something na parang pwede mo nang i-apply ito. Pero pag sinabi mo kasing great deception, may lalim ito eh. Ito ay may kinalaman talaga lagi sa end times. Makikita nyo, in the last days, sabi ng Bible, people will be selfish, lovers of money, rather than lovers of God, di ba? Yung mga tipong ganon. Makikita nyo po yun eh, ibinigay po sa Bible yan, no? At kabilang po doon, sa mga binanggit doon, ay sabi nila, merong anyo ng pagiging makapanginoon o pagiging makadiyos. Subalit itinatanggi ang kapangyarihan nito. Yun po. Doon tayo tututok sa vlog na ito. Merong anyo ng pagiging makadiyos o religyoso. Subalit yung kapangyarihan nito'y itinatanggi dahil sa estilo ng pamumuhay na meron sila. Ito po mga bagay na ganito po ay ihahanay po natin sa dalawang hanay o group. First group, believers. Second group, unbelievers. Sa believers mo, pwedeng ma-deceive. Well, kasi pag believer ka na kasi ganito po ito makinig po mabuti. I believe, pag believer ka, yung Holy Spirit lagi kang ililid sa tama. Ano po? If you are a believer in the Lord, since nakabuilt din ang banal na Espiritu, hindi ka maapekto ng great apostasy na yan eh. Ako naniniwala po ako doon. Dahil lagi kang ililid and He will lead you into all truth and nothing but the truth. Kaya pag mananampalataya ka, siguro minsan maaring nahuhulog ka, umipitik ka, or kasi tao lang po tayo sa kahinaang sakdal. Tandaan nyo, we are not perfect. We are just forgiven by the blood of the Lord. So the difference na meron tayo between us and unbelievers, meron tayong Kristo sa buhay. Yung mga unbelievers walang Kristo sa buhay. The only difference is Jesus. Jesus. Okay? So malalim po kasing usapin ito eh. Pero alam niyo, if you know the grace of the Lord, lahat ng, anong tawag dito? Areas or aspeto ng buhay Kristiyano ay masosolve through the loving grace of Jesus. Doon mo iaangkla yung paningin mo. Hindi mo iaangkla doon sa gawa ng tao. Dahil pag titignan mo yung gawa niya, matitisod ka. Di po ba? Ay, Kristiyano na, chismosa pa rin. Ay, Kristiyano na, nagsusugal pa rin. May kilala po ako. May edad na, 70 plus. Nung nakita niya dumating kami, tumigil sa pagsusugal. Kunwari, in-entertain kami, pero nahuli na namin siya. May katungkulan po yan sa church, ha? Am I condemning? No, I'm just sharing. Pero, tanungin niyo ko, yung matandang yun, baligtas o hindi? Sa pagkakaalam ko, she receives the Lord Jesus talaga sa buhay niya. She's saved. Of course. Dahil hindi naman yung gawa mo magliligtas sa iyo kundi yung ginawa ni Kristo sa krus. Saved siya. Ngayon, punta tayo dito sa pangalawang hanay, mga unbeliever. Ito na po. Ang unbeliever gumagawa ng kasalanan kasi talagang likas sa kanilang gumawa ng kasalanan. While sa ating mga believers, nakagagawa ng kasalanan. Pero, since we have the Holy Spirit, naibabalik tayo dun sa tunay nating estado ng katayuan natin sa Panginoong Heso Kristo. Palakpakan natin si Lord Jesus. See the difference? The difference is Jesus. Jesus alone, Him alone, okay? Nothing more. Okay? We are perfect in the Lord Jesus Christ's eyes. We are the apple of His eyes. We are the possession. We are His loving possession. Kaya nga po, ira-rapture tayo eh. Ngayon,
Pag usaping end times, may binabanggit na apostasya o great deception. Ito na po yon. Makinig po mabuti. Kanino grupo papasok ngayon ang great deception na may kinalaman sa end times? I mean, may kinalaman dun sa tribulation. Papasok po yan sa mga unbelievers. Sa mga naiwan sa rapture. Okay, ngayon church age, nandito pa ang mga believers, nagkakasala pa rin, nagkakaroon pa rin ng mga shortcomings in life. Chismosa pa rin, chismoso pa rin, no? Marami. Pero, we are washed by the blood of the Lamb already. At pag nag-rapture na po, lahat ng yan, lahat ng believers ni Jesus, ira-rapture niya, wala po siyang iiwan. Maniwala kayo sa akin. Wala siyang iiwan. Lahat ng nagtiwala sa Kanya. Sino ba yung mga nagtiwala sa Kanya? Yun lang naniwala sa tinapos na gawa niya sa krus. Hindi nananangan doon sa kanilang pwedeng gawin sa Diyos. Hindi nananangan doon sa kanilang pwedeng gawin para malugod ang Diyos. At lalong hindi nananangan sa kanilang rehilyon para panigan sila ng Diyos. Nananangan lang ang mga totoong mananampalataya kay Jesus at kay Jesus lamang sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. At pagdating ng araw ng rapture, dadagitin niya lahat ng yan. Jesus will be the mother magnet and we are the little magnets. Katumbas ng mga dust. Ano sa Tagalog yung dust? Teka, ano sa Tagalog yun? Buhangin. Tama po ba ako? Buhangin. Sing dami ng buhangin. Ang mga believers kahit na itapon mo kahit saan yan. Basta naglagak sa mother magnet na si Jesus, yung mother magnet natin. Mamamagnet tayo. Ira-rapture tayo ni Jesus. At maiiwan yung mga hindi naglagak ng pananampalataya sa Kanya. Sino yung mga hindi naglagak? Yung mga rehilyoso. Naniniwala sila na yung kanilang pagsisimba, pag-Bible study, paggawa ng mga events, pag-charity, ay magsasave daw sa kanila. They got it all wrong. Maiiwan po sila. Amen? Tulad ng magnanakaw na katabi ng Panginoon. Walang alam sa rehilyon. Walang alam sa kung ano mang gawaing pangrehilyon. At lalong walang alam sa mga batas o law. But, nakita lang niya ang kaamuhan ng mukha ng Panginoon habang nakapako sa krus. Marami nagtatanong sa akin, ano nga ba ang nakita ng magnanakaw? Pangalanan na natin siyang Dimas. Ano po? Halimbawa, Dimas ng pangalan niya. Ano nakita ni Dimas kay Jesucristo? Well, isa lang po ang sagot. Kaamuhan, tapos kahinhinan. Ibig sabihin, maski siya po ay binabato ng mga salita, hindi po siya nagsasalita. At nakaka-proud doon sa taong yon na magnanakaw na katabi niya. Yung pangalawang salita niya sa cross, patungkol po sa kanya. At nire-represent nun lahat ng mga pwedeng maligtas sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Sinasabi ko sa iyo, ngayon din ay kakasamahin kita sa paraiso. Ang banggit ng Panginoong Jesucristo sa magnanakaw na si Dimas. And from that time on, nasave po siya. Pagkamatay niya noon, dinalan siya ni Jesus sa paraiso, sa langit. Amen? Tumbas ng rapture. Lahat na nagtiwala sa kanya mararapture po. Ngayon, balik tayo sa topic natin. Paano naman po yung great deception sa mga naiwan dito? Ito na po yan. Ang mga maiiwan po dito sa rapture, ito po yung mga nag-reject kay Jesus ng church age. Amen po ba? Siyempre. Kaya nga po naiwan eh. Yung mga rehilyoso naiwan, nandito rin po sila. Okay? Nananangan sa kanilang sariling kakayanan to be saved, in order to be saved. Maiiwan po sila din eh. Okay. Ngayon,
may lalabas na isang figura na parang seemingly taglay niya ang lahat ng tinatawag na solusyon sa lahat ng problema na naganap. First and foremost na problema, nawala ang milyon-milyon na tao sa buong daigdig. Wala silang sagot. What happened? Bagamat yung iba naniniwala ako may alam na po kung ano nangyari. Pero dahil because of confusion, kailangan pa rin nila ng someone na magsasabi sa kanila what really happened. Bakit nang kaganon? Why? Why? What happened? Until this man will come out of the scene. Makinig pong mabuti sa akin. Doon pa lang po siya lalabas. Hindi siya kilala nung una, pero may taglay siyang solusyon. That's the Antichrist. Yan po yung halimaw. And that will be the greatest deception upon all deceptions. Ano po? Maskarado siyang lalabas na mabait, malatupa. Pero sa kalagitnaan po nun, ng 3.5 years, doon mismo sa pinagawa niyang third temple, papanik siya at lalapastanganin niya ang Panginoong Hesukristo at sasabihin niya na siya ang tunay na Panginoon at Diyos ng buong mundo. Doon papasok ang puot ng Diyos. Doon papasok ang Great Tribulation. Yung second part. The rest of 3.5 years will be the worst of all wars na magaganap. Para ka na nakaparod ng mga pelikula ngayon, di ba? Mga AI-generated movies, right? Yung mga nagliliparan na kung ano-ano, mga halos magliparan yung mga building. Kulang pa po yun sa mga panahong yaon. Okay? At pag tinanggal na po ng Antikristo yung kanyang maskara, that would be it. The wrath of God and the wrath of the Antichrist combined. Okay? Galit din po yung Antichrist. Alam niyo kung ba't magagalit yung Antichrist? Kasi mababalitaan niya may mga ayaw magpatatak. Ano eh? At nagtatago. Ito yung mga tribulation saints, yung mga pinugutan dahil sa Panginoong Jesus na binabanggit ng aklat ng pahayag. Basahin nyo, nandun po yon. Kaya ang paraan po ng execution ay yun na. Paraan na yaon. Okay? And the Antichrist will have them to be captured kung ayaw mapupugutan niya. Pero yung iba naman magkukusa na lang magpapugot dahil they'd rather to be with Jesus Christ rather than dito sa pansamantalang comfort na ino-offer ng mundo. Alam niyo, meron kaming plaka ni George Beverly Shea and I grew up listening to it. I'd rather have Jesus than silver or gold. Gasgas na yung plaka. Pag yung karayang pinatong mo, puro gasgas eh. Pero pag narinig ko yung mga words, lumulundag ang puso ko. Kasi naman talaga dapat ang ating desire. Our desire is Jesus Christ. Kung hindi ka pa good vibes, huwag ka nang magpatumpik-tumpik. Magpapahuli ka pa ba dun sa mga nagiging bagong ka-good vibes? Huwag kang magpahuli. Sa baba mo, may makikita kang subscribe button in red, no? Pindutin mo lang yan. At pagkatapos niyan, magiging ka-good vibes ka na. At sabay-sabay nating purihin ang Panginoong Jesus. Bawat may mga vlogs po dito, bawat may mga videos po dito, asahan mo at matitiyak mo na si Jesus at si Jesus lamang ang matatanyag at matatanghal dito sa channel na ito. Huwag nang pahuli, maging ka-good vibes na. Good night at again, tapos na po ang mga masasamang pangyayari. Ini-expect natin, we always expect good things. I know 2026 is a little bit different from other years. But itong gusto ko pong sabihin, despite of that great shift that we are experiencing right now, there is someone na hindi nagbabago. And He is the same yesterday, today, and forever. His name is Jesus.